Sinabi ng tauhan ni Lawyer Hong sa anak nito na ang paggaling niya ay aabot ng hanggang 16 na linggo, at ang buto at kasukasuan ng kanyang kanang daliri ay nagkapira-piraso sa 12-dosenang bahagi. Pagkatapos ng operasyon, sinabi niya na habang buhay na siyang mamumuhay ng may kapansanan. Matapos marinig iyon ni Lawyer Hong, sobrang nenas siya at agad na hinahanap si Tisan. Kaya iniutos niya sa kanila na hulihin nila siya at ikulong kaagad. Tumugon naman ang kanyang tauhan at sinabing kumikilos na si Park Kyung-wi. Dagdag pa niya, ang estudyante rin ay nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa emergency room. Ngunit lalong nena si Lawyer Hong at tinanong kung mahirap bang hulihin ang isang estudyante, dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang anak niyang mamumuhay ng may kapansanan habang buhay. Kaya iniutos niya na tawagan ang superintendent at sabihin sa kanya na gusto niya siyang makausap, at sinabi niyang guguluhin niya ang buhay ni Tisan, pati na rin ang pamilya nito. Samantala sa ibang eksena, nasa emergency center si Tisan. Makikitang iniinteroga siya ng isang police officer tungkol sa insidente sa eskwelahan. Tinanong ng police officer ang ating bida kung bakit niya nagawa iyon sa eskwelahan. Tinanong naman ni Dong Sok kung bakit niya binugbog ang mga batang iyon. Naguguluhan si Tessen dahil siya ang biktima rito. Dagdag pa niya, ang mga gangster sa eskwelahan ang may kasalanan nito. Pinaliwanag niya sa police officer na sinaktan siya sa mukha at ngayon ay pasyente rin siya rito. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng police officer dahil tingin nito ay gawa-gawa lang niya iyon. Dagdag pa niya, kapag inimbestigahan siya, lalabas rin ang katotohanan. Hindi alam ng detective na near-record siya sa cellphone ni Tisan. Galit na tinanong niya kung bakit niya binugbog ang mga iyon. Sinabi rin niyang napakasama nito, gayong maaari naman siyang humiram ng pera sa kaibigan niya. Mahina hong tinanong ni Tessen ang detective kung tumanggap ba ito ng pera para imbestigahan siya. Tinanong rin niya kung bakit siya lang ang iniinteroga rito, gayong menor de edad pa siya. Dagdag pa niya, nais ding dumalo ng kanyang legal representative, na siya ring tagapangalaga niya. Kaya sinabi niyang hindi dapat tinutulak ng detective ang isang tao na parang isang kriminal. Nainis ang detective sa ating bida kaya hinalbot nito ang kanyang damit. Galit niyang sinabi na marami na siyang nakitang kagaya ni Tisan habang inaalog ang ulo nito. Sinabi naman ni Tessen na nahihilo na siya, kaya tinanong niya kung bakit ito ginagawa sa kanya. Dahil dito, nakiusap siyang tumawag ng isa pang investigador. Humingi siya ng tulong sa doktor at narinig rin ito ng mga nasa labas. Nang dumating ang doktor, tinanong siya nito kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Tessen na sinusubukan siyang patayin ng detective. Dagdag pa niya, tinrato siya nito na parang kriminal mula pa sa simula. Kaya tinanong siya ng doktor kung ano ang balak ng detective na gawin sa kanilang pasyente. Dagdag pa niya, siya ay isang pasyente, at tinanong kung hindi ba sapat na tanungin siya ng maayos. Nagalit siya dahil kung may masamang mangyari sa kanilang pasyente, sila ang mananagot. Napansin ng babaeng nurse ang nangyayari sa kanilang pasyente matapos itong saktan ng detective. Nagulat siya at sinabi sa doktor na nawalan ito ng malay pagkatapos ng mga nangyari. Kaya agad na iniutos ng doktor na ihanda ang pagbaba ng kanyang presyon at ilipat agad ang pasyente. Dagdag pa niya, agad sila kumuha ng X-ray at MRI para sa pasyente, at ituring itong emergency, dahil mukhang may sintomas siya ng concussion kaya kailangang bantayan ang kanyang ulo. Naiinis na tinanong ng doktor ang police officer kung pumunta ba siya rito para lang saktan ang kanilang pasyente. Samantala sa ibang eksena, sa Jiangju High School kung saan nag-aaral ang ating bida. Sa isang pagpupulong, sinabi ng direktor na tulad ng alam ng lahat, may naganap na kaso ng pambubuli sa paaralan kahapon. At sa pagkakataong ito, iba ang level ng pambubuli. Dahil dito, kailangang agad gumawa ng pahayag ang paaralan nila. Isang lalaki ang nagsabi na kailangang paalisin si Tisan dahil sinaktan na niya ang higit sa 30 na estudyante. Ngunit hindi sumang-ayon si Teacher Kim, dahil isa laban sa 30 ang nangyari, kaya kung paparusahan siya, dapat maparusahan din ang iba. Nagalit ang iba kay Teacher Kim at tinanong kung ipinagtatanggol ba niya ito dahil estudyante niya ito. Hindi naman siya sumang-ayon rito, dahil hindi makatarungan na si Tessen lang ang parusahan. Tinanong naman ng direktor kung ang ibig sabihin ba ni Teacher Kim, na dapat mapatalsik ang lahat ng estudyanteng sangkot sa insidenteng ito. Biglang natakot si Teacher Kim, dahil ang ibig lamang niyang sabihin ay dapat nilang gawin ito sa makatarungang paraan. Sinabi ng direktor ng Jiangju High School na si Jiang Tessen, mula sa second year class 4, ay opisyal ng expelled. Dahil iniulat na ang insidenteng ito, at dahil pinapanood sila ng lahat, maaaring makasira ito sa imahe ng paaralan.
paaralan. Sinabi ng director nila na mukhang daga, kung magiging mas mahigpit sila sa pagtugon sa masasamang estudyante, makakatulong ito upang mapabuti ang reputasyon ng paaralan. Samantala, sa ospital kung saan nagpapahinga ang ating bida, patuloy niyang sinusuri ang galaw ng stock market gamit ang kanyang laptop. Ayon sa ulat, na-diagnose siya na may pagkawala ng malay at kailangang magpahinga sa loob ng 8 linggo. Dahil dito, may kalayaan siyang hindi pumasok sa paaralan at malaya siyang makapag-trade ng stocks. Sobrang natutuwa ang ating bida sa pagte-trade ng stocks. Masaya siya dahil tahimik at espesyal ang kanyang silid. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya kumikita ng pera ay upang magkaroon ng ganitong klase ng pamumuhay. Ngayon, mabilis niyang nauunawaan ang lahat ng subject na kanyang pinag-aaralan gamit ang mga librong pang problem solving at mga online lecture. Sa pagitan ng pag-aaral at stock trading, walang pahinga ang kanyang utak. Dahil dito, patuloy siyang kumikita ng napakalaking halaga sa pagte-trade. Sa kasalukuyan, umabot na sa 700 milyong won ang kanyang kita, at patuloy pang tumataas ang trend. Biglang may pumasok sa kanyang silid at tinanong siya kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Binati naman ito ni Tessen at nakiusap sa abogado niya na tawagin na lang siya sa pangalan niya. Tinanong rin niya ito kung hanggang kailan ito balak makipag-usap ng formal sa isang high school student. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng kanyang abogado dahil iyon ang patakaran ng kanilang law firm. Sinasabi rito na kumuha rin siya ng abogado, si Lawyer Joyo Unti mula sa Samwoo Law Firm, isa sa 3 nangungunang law firm sa Korea. Tulad ng inaasahan, walang hindi kayang gawin gamit ang pera. Biniro naman siya ni Tessen, sinasabing napakatigas ng ulo ni Lawyer Jo. Sumang-ayon naman ito at sinabi na kaya nga siya pinalaya sa kanilang organisasyon. Hanggang kamakailan, si Lawyer Jo ay Deputy Chief Prosecutor ng District Prosecutor's Office. Pagkatapos niyang magretiro, naging abogado siya, na isang first-grade civil servant. Tinanong siya ni Tessen kung hindi pa rin niya lubos na natatalikuran ang kanyang nakaraan. Gusto naman malaman ni Lawyer Jo kung paano nalaman ni Tessen ang tungkol sa kanilang organisasyon. Tumugon si Tessen, sinasabing hindi niya ito gaanong alam, pero kung mali nilang magagamit ito, maaari itong maging kasing delikado ng isang matalim na kutsilyo. Alam niya ang organisasyong iyon, maging ang hinaharap na plano ng Prosecutors Organization na hindi pa nito nalalaman. Samantala sa labas, dumating muli ang mga detective upang imbestigahan si Tessen, ngunit pinipigilan sila ng doktor. Nagulat sila kung bakit nandito ang prosecutor mula sa branch. Sinabi ng detective na kung hindi siya papayagang imbestigahan si Tessen, hinahadlangan niya ang opisyal na tungkulin niya. Napatingin si Lawyer Jo kay Tessen sa mga taong kakalabanin nito. Ngunit si Tessen naman ay sumenyas ng walang halong kaba na handang sumabak sa laban. Dumating muli ang police officer kasama ang kanyang mga kasamahan, upang hulihin si Tessen. Sinabi niya na dumating si Prosecutor Kang Kyung-jun mula sa Criminal Department upang arestuhin siya. Ngunit kalmado lang ang ating bida habang tinitingnan ito. Tinanong ito ng prosecutor si Tessen kung wala nga ba itong malay, pero mukhang maayos naman siyang nakaupo. Sumigaw ng malakas ang police officer, na hindi nila alam na naka-record ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya kay Tessen na tigilan na nito ang pagpapanggap at bumangon na siya. Sumakit naman ang tenga ng ating bida dahil sa ingay nito. Sa isip niya, ginawa siyang mukhang sospek ng mga detective mula pa sa simula. Nagtataka siya kung bakit pati ang prosecutor ay gusto siyang arestuhin. Pakiramdam niya ay parang isang linta ang prosecutor, kaya iniisip niya kung anong klaseng interogasyon ang gagawin nito, na halatang na nakinabang siya kay Jang Hyuk. Tinanong naman ng ating bida kung may dala ba silang warrant. Ngunit hindi siya pinansin ng detective at sinabing nasisiraan na ng bait si Tessen. Iniisip ng ating bida kung naiinis na ba ito sa kanya. Kaya tinanong niya kung pwede niyang makita ang ID nito. Napangiti naman ang prosecutor sa asta ng ating bida, kaya iniutos niya kay Investigator Kim na ipakita ang kanyang ID. Habang kasama niya ang investigator na naiinis dahil umaasta itong may alam sa harap ng isang prosecutor. Nagpakilala ang lalaki bilang si Kim Dong-sik, isang investigator mula sa investigator office. Nalaman naman ng ating bida ang ibig sabihin nito, isang tipikal na tiwaling opisyal ang kaharap niya. Upang makasiguro siya, tinanong ni Tessen kung na-verify na ba ang ID nito, at dagdag pa niya paano naman ang warrant. Mayabang na tinanong ni Investigator Kim kung alam ba talaga niya kung ano ang warrant. Napangiti ang ating bida dahil ito ang katawan na inihanda niya para sa hinaharap, kaya't inaakala nilang hindi
hindi niya ito malalaman. Kaya sinabi niya, ang konstitusyon ng Republika ng Korea ay ginagarantiyahan ang mga pangunahing karapatan ng mamamayan para sa pag-aresto, pagpigil, pagkumpiska, at pagsisiyasat sa katawan o ari-arian ng isang individual ng isang ahensya ng Estado. Malinaw na nakasaad na ang warrant ay dapat ipalabas ng isang hukom. Nakalagay ito sa Artikulo 12 at 16 ng konstitusyon. Kaya kung gusto nila, maaari niyang banggitin ang buong teksto ng Artikulo 23 at 16. Ang mga warrant ay nahahati sa isang liham ng pahintulot na inisyo kapag hiniling ng prosecutor at isang liham ng utos na inisyo ng isang hukom ng walang aplikasyon. Ayon sa Criminal Procedure Act, ang mga warrant ng pag-aresto at probation warrant sa ilalim ng Social Protection Act na inisyo sa kahilingan ng prosecutor ay kabilang sa mga permit. Samantalang ang mga summons, detention center orders, examination orders, search warrants, verification warrants, physical examination warrants, at accompanying warrants na inisyo ng mga juvenile judges sa ilalim ng Criminal Procedure Act ay kabilang sa mga order. Galit na tinanong ni Tessen kung kailangan niya pa bang ipaliwanag ito ng mas detalyado sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga tiwaling opisyal sa galing ni Tessen sa mga batas. Galit niyang tinanong bakit siya lang ang pinag-iinitan nito, na kung normal ba na ang isang estudyante ay kailangang kabisaduhin ang mga probisyon ng batas sa halip na mga formula sa math o English vocabulary. Sinabi ni Tessen ang pangalan ni Prosecutor Kang Kyung-jun na natatanggap siya ngayon bilang isang banta at nakatakdang magsagawa ng investigasyon. Habang iniisip niya, dinadagdagan lang niya ng konting drama mula sa mga naranasan niya, at nagiging mas maganda ang resulta. At sinabi niya na kahit isa siyang high school student, tinanong niya sila kung kakausapin ba nila sila nang wala siyang abogado. Naguguluhan siya dahil hindi ba dapat protektahan ng prosecutor ang mga mahihina. Ngunit naiinis si Prosecutor Kang dahil sa lakas ng loob ni Tessen na sabihin iyon sa harap niya. Naamoy ni Tessen na si Prosecutor Kang ay isang baliw. Sinabi ng baliw kay Tessen na binibigkas niya ang kung ano-anong legal na batas at kalokohan. Dagdag pa ni Prosecutor Kang, dapat nga kumain na lang sila ng bigas at munggo. Tinanong naman ito ni Tessen kung sa pilitan ba nila siyang huhulihin. Naiinis si Prosecutor Kang at iniutos kay Investigator Kim na maglabas ng arrest warrant para kay Tessen. Dagdag pa niya, tumawag na siya sa korte, kaya lalabas na agad ang desisyon. Mayabang na tinanong ng investigator kay Tisan kung bakit nagsungit siya sa harap ng isang prosecutor. Hindi makapaniwala ang ating bida na sabay-sabay nilang ginagamit ang kapangyarihan nila. Kaya sinabi niya sa kanila na bulok silang lahat. Ang pulis, prosecutor, staff ng prosecutor at ngayon pati mga judge. Mayabang itong tinanong ni Tisan kung ito ba talaga ang bansa niya na Korea. Nena si Prosecutor Kang kaya akman niyang sasampalin siya, ngunit may isang taong pumihil sa kanya upang hindi niya ito gawin. Isa itong doktor na mabilis na pumunta kay Tisan upang iligtas ito sa baliw na prosecutor. Dahil doon, napahanga si Tisan sa matapang na doktor. Galit na tinanong ni Investigator Kim sa doktor, dahil nasa kalagitnaan sila ng opisyal na tungkulin. Ngunit hindi natakot ang doktor at pilit silang pinapaalis dahil kung hindi, isusumbong nila sila sa pulis. Hindi natakot ang investigator dahil isa lang siyang doktor, kaya pinayuhan niya ito na manahimik na lang. Dagdag niya na dahil napatunayang may sala ang taong ito at may panganib na tumakas siya, kaya nag-apply sila ng arrest warrant, na habang nakikinig si Lawyer Joe sa pintuan. Tumugon naman ang doktor na hindi nila pwedeng hulihin siya kung may problema sa pasyente, dahil ang doktor ang may pananagutan rito. Naantig naman si Tisan sa doktor niya dahil ito ay tunay na doktor. Ang hindi nila alam, lahat ng ito ay diretso ito na near-record sa kanyang cellphone. Kaya iniisip niya na kung dapat ba siyang magsimulang umarte ulit. Bahagyang kinontrol ni Tisan ang kanyang chi. Nagulat sila nang biglang nahimate muli si Tisan dahil sa stress. Pakiramdam ni Tisan, aabot sa max level ang acting skills niya ngayon. May isang taong tinawag ang pangalan ni Prosecutor Kang Kyung-jun. Biglang lumitaw si Lawyer Joe at nakita niya ang mga pangyayari at narinig kung paano itong bantaan ang kanyang kliyente. Natakot ang baliw na prosecutor dahil nandito si Deputy General Manager Joe. Iniisip niya ng mabuti kung bakit siya nandito sa loob ng ospital na ito. Sinampal ni Lawyer Joe ang baliw na prosecutor upang maalog ang utak nito. Tumalsik ito ng malayo dahil sa gigil ni Lawyer Joe. Nagulat rin ang police officer na si Doing Sok sa pagdating ni Lawyer Joe. Dahil sa galit niya, sinampal niya ito ng malutong na hindi nag-aalangan. Kaya sabay silang natamba sa lakas ni Lawyer Joe, kaya parehas silang natamba. Nagulat naman ang doktor at ang investigator sa nangyari sa kanilang dalawa. Pagkatapos noon, may tinawagan siya sa kanyang telepono. Sumagot ang junior niya sa tawag, at kinamusta niya ito kung ano ang ginagawa
ginagawa nito. Sumigaw si Lawyer Joe kay Go Young-chul, at sinabihan na binalaan niya ito na turuan ng maayos ang mga bata niya. Tinanong naman ng junior niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang senior. Galit na tinanong niya kung siya ba ang nagpadala kay Kang Kyung-jun sa ospital, dahil walang paraan na mismong chief of staff ang mag-uutos niyan. Dagdag pa niya kung nagpakilos siya ng isang prosecutor para lang sa away ng mga estudyante. Sobrang nagalit ang junior niya kay Prosecutor Kang dahil sa pagpapakilos nito na wala sa utos niya. Samantala sa ibang eksena sa eskwelahan ng Jiangju High School, sinabi ng director na expelled na si Tisan dahil hindi naaayon sa ideolohiya ng paaralan na magkaroon ng isang pasaway na estudyante dito. Ngunit umalma si Teacher Kim, dahil hindi pa nila nakukuha ang resulta. Kaya tinanong niya kung paanong gagawin nila kung mapatunayang inosente ang ating bida matapos siyang paalisan sa paaralan. Sinabi ng director ang kagustuhan niya ay kagustuhan din ng ama niya. Kaya tinanong niya ito kung wala ba siyang karapatan bilang may-ari ng paaralan. Bukod pa roon, nalaman niyang huhulihin na siya ng prosecutor. Sa ngayon dapat nasa kulungan na siya. Nagulat si Teacher Kim dahil makukulong ang kanyang inosenteng estudyante. Ngunit hindi siya sinang-ayunan ng panot na lalaki. Sinabi ng vice principal na dapat ipagpaliban ang aksyong pandisiplina hanggang sa makumpirma ang mga katotohanan at magkaroon ng desisyon ang korte tungkol kay Jiang Tisan. Nagalit ang mukhang daga at tinanong kung paano naman ang pangalan ng kanilang paaralan na nadumisan dahil sa pasaway na iyon. Sumang-ayon naman ang head principal na unahin nilang hintayin ang resulta, dahil kung basta-basta niyang hahawakan ang usaping ito, tulad ng sinabi ng vice principal, hindi lang ang reputasyon ng paaralan ang madudumisan kundi maaari rin silang maimbestigahan ng opisina ng edukasyon. Gusto naman malaman ng mukhang daga kung bakit ba napaka-indesisibo ng principal. Kaya sinabi niya na nagdesisyon na siya, na simula ngayon, si Jiang Tisan ay tatanggalin sa paaralang ito. Hindi lang ililipat. Ito ay hindi isang kahilingan, kundi ang kagustuhan ng kanyang ama na siyang chairman. Biglang may pumasok na isang lalaki at hinahanap ang kanilang director. Tinanong siya ni director kung ano ang problema nito. Bamulong ito sa tenga niya na tungkol sa nangyayari sa internet. Naguguluhan naman ang matanda kung bakit may gyera nagaganap sa internet. Samantala sa ospital kung saan nagpapagaling ang ating bida dahil sa pagkawala ng malay niya. Pumasok ang isang nurse at tinanong kay Tisan kung kamusta na ang kalagayan nito. Nagpasalamat ang ating bida dahil ang pinakamagandang nurse sa ospital na ito ay mas gumagaan ang pakiramdam niya. Tinanong ng nurse kung paano niya nagawang pakiligin siya sa mga sinasabi niya. Tumugon naman si Tisan na kahit subukan niyang itago ang katotohanan, lalabas at lalabas pa rin ito. Kaya kung mas bata lang siya ng 5 taon, baka niyaya na niya siyang lumabas. Natuwa naman ang nurse na kahit pa walang laman ang mga salitang iyon, maganda pa rin sa pakiramdam. Sinabi ni Tisan na umorder siya ng pizza. Kaya ang ibig niyang sabihin, dapat siyang kumain ng merienda. Gusto malaman ng nurse paano siya naging ganito kabait at may mabuting asal. Ipinagmayabang niya na hindi lang siya may mabuting asal sa ibang tao, dahil marami rin siyang pera, na isang napakalaking halaga. Pinuri siya ng nurse na dapat siyang kumita ng maraming pera. Sa nakikita niya sa buhay ni Tisan, tila lahat ay umiikot sa pera. Kaya pinayuhan niya ito na huwag puro laro lang, dahil kailangan niyang magpahinga rin. Sa isip ni Tisan na hindi talaga siya naniniwala sa kanya. Pagkatapos umalis ng nurse, binuksan ng ating bida ang kanyang laptop at sinusuri ang pagtaas ng stocks sa merkado. Ngayon, ang daily trading volume ay nasa 10 bilyon, at ang kita lamang ay ang kabuoang capital stock ay humigit kumulang 20 bilyon. Kaya sino ang maniniwala na siya, na isang high schooler ay nag-i-invest ng ganito kalaki? Matapos ang kaguluhan, ipinagbawal ang pagbisita ng walang pahintulot ng doktor. Kaya naging perpekto ang kapaligiran para sa kanya. Habang tinitignan ng ating bida ang magandang panahon sa labas, iniisip niya ngayon siguradong abala na ang disciplinary committee sa eskwelahan niya. Habang pinanood nila ang naka-upload sa internet na sinabi ni Sang-hyun, na maraming dahilan kung bakit ayaw lang talagang pumasok sa parehong paaralan kasama ni Tisan. Dahil ayaw niya ang amoy ng kimchi na kinakain niya tuwing umaga, at ayaw rin makita ang nakakainis niyang pangit na mukha. Tinanong ni Tisan kung bakit niya ginugulo siya at ang mga kaibigan niyang mahihina. Dagdag niya pa na hindi tama na gawing libangan ang pambubugbog sa mga kaibigan niya at pagnanakaw ng pera nila. Pero sa kabila ng lahat, magkaibigan pa rin sila. Sinabi ni Tisan kay Sang-hyun na ang kanyang ama ay si Lawyer Hong Jang-hyuk na isang kilalang miyembro ng konseho ng lungsod. Tumugon naman si Sang-hyun na wala siyang dapat ipag-alala ukol doon. Dahil sinabi rin ng kanyang ama ito, na dapat tap-okan ang mga walang-wala para hindi na
sila muling makabangon. Nagulat ang director na pati si lawyer Hong Jang-hyuk ay nasabi sa video na ito. Kaya tinanong ni Tisan na kahit binugbog ni Sang-hyun ang mga kaibigan niya, pati na ang mga senior at junior student, ligtas siya dahil sa suporta ng tatay niya. Nakangiting sumang-ayon si Sang-hyun dahil ang anak ng chairman ng paaralang ito at ang pinuno ng administrasyon ay kaibigan ng tatay niya. Na basta maghagis siya ng kaunting pera sa kanila, ayos na ang lahat. Pagkatapos iyong sabihin ni Sang-hyun ay napanganga ang director dahil bakit lumalabas ang pangalan niya rito. Sa silid ng ospital, pinapanood ni na Lawyer Joe at Tisan ang video habang nag-e-enjoy. Tinanong ni Lawyer Joe si Tisan kung paano niya gustong ituloy ang kaso. Inabot ni Tisan ang video sa kanya at sinabi na sirain nila silang lahat. Sa galit niya, malakas na hinampas ng direktor ang mesa. Lubos siyang nagngingit-ngit dahil pati pangalan niya ay nadawit sa internet. Dahil dito, naging masama ang tingin sa kanya ng mga kasamahan niya. Para makaiwas, sinagot niya ang tawag sa kanyang telepono. Ito pala ang kanyang ama, ang chairman ng paaralan. Tinanong ng direktor kung bakit siya napatawag. Dahil sa galit ng chairman, sinigawan niya ito dahil nakita niya ang pangalan nito sa internet. Alam niyang mapapasama siya sa gulo ng eskwelahan. Kaya sinabi niyang pupunta siya agad sa paaralan at hintayin niya siya. Dahil doon, parang binagsakan ng mundo ang direktor dahil sa mga nangyari sa kanya. At naging mas maingay pa ang internet kaysa dati dahil sa galit nila. Samantala sa Blue House ng South Korea, sinabi ng representative na ang kasong ito ay masusing iimbestigahan ng Blue House. Samantala, humarap na si Hong Jang-hyuk sa mga reporter upang magpahayag ng saloobin ukol sa kanyang issue. Tinanong siya ng mga reporter kung totoo bang ginamit niya ang impluwensya niya sa prosekusyon at pulisya. Humingi na lang siya ng paumanhin sa lahat ng abala na ginawa niya. Dahil sa matinding galit ng publiko, nagbitiw si Hong Jang-hyuk bilang miyembro ng konseho ng lungsod. Si Superintendent Park Doing-sok at ang investigator ay natanggal rin sa pwesto. Pati ang hepe ng distrito ay sinibak dahil sa katiwaliang ginagawa nila. Sa huli, pera lang talaga ang puhunan ng lahat ng ito. Tulad ng mahika, kaya rin itong gawin ng pera. Biglang napatigil ang ating bida sa loob ng bus. Dahil nakita niya ang first crush niya noong high school. Kaya nabuhayan siya at napatingin sa tuwa. Sinabi ni Tisan kay Lee Yeren na ibigay niya sa kanya ang bag nito. Ang number 32 ang paboritong babae ng lahat, na si Lee Yeren, ang babaeng tinitigan niya. Sinabi ni Tisan na ibigay niya sa kanya ang bag niya dahil siya na ang magdadala nito. Tumugon si Lee Yeren na okay lang siya dahil kaya niyang buhatin ang kanyang bag. Tingin ng ating bida, mukhang mabigat at hindi na rin comfortable ang kamay niya. Sa isip ng ating bida, tuwang-tuwa siya dahil nagpasalamat si Yeren sa kanya. Dahil doon, ibinigay niya na ang bag niya kay Tisan. Tinanong ng crush niya kung okay lang ba ito na magbuhat ng bag niya. Habang makikita ng lahat ng estudyante, ibinigay na rin nila ang kanilang bag kay Tisan. Sinabi ni Tisan na kailangan nilang tulungan ang isa't isa sa mundong ito na puno ng pagsubok. Sinasabi dito na kahit gaano katanda ang isang lalaki, nagiging hangal siya kapag nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig. Dahil doon, napatingin si Lee Yeren ng masama sa mga babaeng kaeskwela niya. Habang nakita naman ng ating bida ang kanyang crush na napaka-cute kung paano siya magalit. Napasabi niya na lang ang pangalan niya sa kanya, na si Jang Tisan. Pagkatapos noon, nahiya si Tisan at tumingin sa bintana. Kahapon, ang lahat ng kanyang mga problema ay tila malayo. Ngayon, parang nandito na sila at mananatili. Isang estudyanteng lalaki mula sa Jeonju High School ang nagsimulang sumakay sa parehong bus noong nakaraang taon. Palagi siyang mukhang walang kumpiyansa, nabaluktot ang kanyang balikat. Pero iyon ay bago ang summer break. Napansin ni Lee Yeren na nagbago si Tisan ng malaki pagkatapos ng bakasyon. Habang manghang-mangha si Lee Yeren kay Tisan, sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan kung ano pang ginagawa niya dahil malilate na sila. Samantala sa ibang eksena sa paaralan ng Jeonju High School, biglang tumalon si Daesun at inatake si Tisan upang labanan na ito. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na malapit na ang kanilang exam ngayong nakabalik na siya. Sinabi naman ni Hang Chul na kung siya si Tisan, magpapagaling na lang siya sa ospital at lalabas pagkatapos ng exam. Lumitaw naman si Do Jo-ong at sinabi na magpaalam na siya sa libreng inumin na ninanakaw niya mula sa kwarto ng ospital. Habang makikita na natuwa silang lahat sa pagdating ng kanilang kaibigan mula sa ospital. Kasabay nito, nakisaya rin ang ibang kaklase niya at tinanong kung nakuha ba niya ang numero ng nurse. Nagpasalamat naman si Tisan sa kanyang mga kaibigan habang makikitang kinawawa siya ng mga ito. Akala nila, ang pagmamahal at pagkakaibigan ay tumutulong lang kapag nagkakasama sila at nagsasabi ng mga magkasunod na masasamang salita. Sinabi ni Teacher Kim na sa 5 sa liberal
arts classes sa ikalawang taon, ang klase nila ang pinakahuli sa huling pagsusulit. Kaya sinabihan niya ang mga ito na tingnan nila kung sino ang magpapahiya ulit sa kanilang homeroom teacher. Pagkatapos noon, tinanong niya si Tisan kung kamusta na ang kalagayan nito. Nakangiting sumang-ayon naman ang ating bida na okay lang siya. Dagdag niya pa nagpapasalamat siya sa kanya, dahil pakiramdam niya ay sobrang sigla niya. Dahil doon, naging masaya si Teacher Kim para sa kanyang estudyante. Kaya kung ganun, sinabi niya na tapos na ang klase nila para sa araw na ito. Dagdag pa niya, bago umalis ang lahat, galingan nila sa exam at huwag nilang pagsisihan sa huli kapag napagtanto nilang maganda pala ang panahong ito. Sa loob ng classroom, ang tanging nakakaunawa ng mga salitang iyon ay ang guro at si Tisan. Sa sandaling lumabas siya sa tunay na mundo na ito, hahatulan siya ng malamig. Lahat mula sa pinagmulan, paaralan, kakayahan, at maging ang itsura, ay ikukumpara nila. Nang tingnan ng ating bida ang exam, medyo napangiti siya rito. Dahil sa sandaling makita niya ang papel ng pagsusulit, hindi niya mapigil ang ngumiti. Kaya napasabi na lang siya, na sobrang dali nito. Kaya sinagutan niya na ang kanyang test paper. Sinasabi dito na isa na namang araw na naiiba sa nakaraan ang dumaan. Samantala natapos na ang kanilang exam, at sumakay si Tisan sa loob ng bus. May binigay si Tisan na isang chocolate. Sinabi niya na ilang araw siyang naghintay para ibigay ito sa kanya. Nagtaka naman si Lee Yeren kung bakit siya binibigyan ng chocolate ni Tisan. Pinaliwanag ni Tisan na malapit na ang exam ni Yeren, at ang asukal ang pinakamabisa para sa short-term memorization. Napansin naman ng ibang estudyante ang pag-uusap nila at tila nagkakagusto ang ating bida sa kanilang senior na si Yeren. Sinabi ni Tisan sa kanyang senior na pwede niya siyang kausapin ng mas komportable dahil nasa ikalawang taon pa lang naman siya. Habang napansin ito ng mga gangster sa likuran, gusto nilang malaman kung sino ang kausap ni Yeren. Tinanong ni Tisan sa kanya kung nag-exam na ba siya. Sumang-ayon naman si Yeren na nakapag-exam na siya. Kaya tinanong niya kay Tisan kung kamusta ang kanyang exam. Kumpiyansang sumagot si Tisan na maayos din naman ang sagot niya. Nalaman ni Yeren sa ekspresyon ni Tisan na parang perpektong score ang nakuha niya. Ngumiti lang ang ating bida, na parang sinasabing basic lang ang kanyang exam. Tinanong ng ating bida kung siya ba ang top student sa Jangju Girls High School, dahil siya rin ay isang top student. Habang kinikilig ang ibang kababaihan dahil hindi lang matalino ang ating bida, gwapo rin ito. Sa tingin ni Tisan, pinadali ng kanyang guro ang exam nila kaya naging top student siya. Sabay niyang tinanong si Yeren kung may phone ba siya. Dahil kung meron, tinanong niya ito kung pwede niyang ibigay ang number niya. Dahil magpapadala siya sa kanya ng mga mensahe ng suporta, mga mensahe para sa exams. Dahil doon, napapayag ni Tisan na ibigay ni Lee Yeren ang kanyang number sa kanya. Ang ibang keskwela ni Yeren ay sobrang naiinggit dahil nagpalitan na sila ng number. Pagkatapos nun, binigyan ni Tisan si Yeren ng magandang ngiti. Nagpaalam sina Yeren at ang kanyang mga kaibigan kay Tisan upang pumasok sa school. Sa loob ng bus, sobrang saya ng ating bida dahil nakakuha siya ng number ng crush niya. Habang masaya siya, may isang tao sa likod ng bus na sumigaw at tinatawag siya. Tatlong gangster at ang kanilang leader ang tumatawag kay Tisan na lumapit rito. Tinanong ng matabang lalaki kung hindi niya ba naririnig ang sinabi niyang lumapit siya rito. Sa isip ng ating bida, ang mayabang na iyon ay mula sa Information Industry High School, kabilang sa Sirium Club, nakahalintulad ng sumo. Siya si Choi Hyung-chan, dahil minsan na siyang naitampok sa lokal na pahayagan. Mahinahong lumapit si Tisan sa mga gangster nang walang kahit anong takot. Nagbigay ng mayabang na ekspresyon ang ating bida at sinabi niyang narito na siya. Dahil sa asta ng ating bida, nainis ang mga kasama niya dahil sa kayabangan nito. Nagalit ang isa niyang kaibigan at binabalak siyang disiplinahin. Sinabi ni Baboy na ibigay sa kanya ang numero ni Yeren, dahil paborito niya ito. Sa isip ng ating bida hindi niya maintindihan ang sinasabi ng Baboy na paborito niya. Sumagot lang si Tisan sa matabang Baboy na hindi niya ibibigay ang number ni Yeren. Nainis na ang matabang lalaki at naglabasan ang mga ugat nito sa mukha. Isinigaw niya sa loob ng bus na si Lee Yeren ay para lang sa kanya, kaya iniutos niyang ibigay ang numero nito. Sumagot lang ang ating bida sa kanya na sawang-sawa na siya sa mga nag-iingay na baka sa Siberia. Dahil doon, lalo silang nena sa pinagsasabi ni Tisan. Isang kaibigan ni Baboy ang hindi nakapagpigil at inatake si Tisan. Ngunit inunahan na siya ng ating bida at hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos noon, mabilis niya itong binalibag na parang aikido. Habang nakita ni Baboy Ramo ang nangyari sa kanyang kasamahan, sinabi ni Tisan na kailangan nilang mag-relax dahil ngayon ang huling araw ng midterms nila. Kaya tinanong niya sa kanila na hindi nila ba siya kayang pagbigyan. Na tulad
nila na parang mga baliw na hindi mahalaga ang exam, ngunit para sa kanya ito ay mahalaga. Dagdag pa niya, mas mabuting pumili na lang sila ng isang tahimik na araw at ituloy ito. Pagkatapos nun tinanong niya kung naiintindihan ba nila ito, at tinawag siya na Yu-chan. Naasar ang matabang lalaki dahil tinawag siya ni Yu-chan, kaya sinabi niyang puputulan niya ang baywang nito at ibabalik sa likod niya. Dahil sa ingay nila, pinahinto ng driver ang bus at tinanong ang mga estudyante kung ano ang ginagawa nila sa likod. Magalang na yumuko si Tessen at humingi ng tawad sa pagiging maingay nila. Habang ang matabang lalaki ay gustong saktan ang ating bida, ngunit hindi na niya ito nagawa. Sinasabi rito ang tungkol sa mga halimaw na walang pangalan, at ang pangarap niya ay maging isang huwarang mamamayan. Dahil gusto niyang mamuhay ng tahimik, na may ilang gusali siya sa Gangnam para pagkakitaan, at iilang villa sa Jeju Island kung saan siya makakapagbakasyon tuwing tag-init, at isang pribadong eroplano kung sakaling magkaroon siya ng mas maraming oras. Kaya kung may sino mang gustong kunin ang simpleng pangarap na ito, bibigyan niya sila ng sumpa ng hilaw na dumi. Samantala sa ibang eksena sa eskwelahan, oras na upang kumain ng mga estudyante sa kantin. Makikita na sobrang konti ng pagkain nila at hindi malaman kung anong klaseng pagkain ito, na parang nakakadiri ito. Nagrereklamo ang mga kaibigan ni Tessen dahil mas maayos pa raw ang pagkain ng aso nila. Sinabi ng nutritionist nila na dapat silang kumain ng mas marami at ipinaalala na mabuti sa katawan ang soybean paste soup. Kumalat ang chismis na siya raw ang kasintahan ng executive director, ang taong responsable sa paggawa ng ganitong klase ng pagkain. At nakita niya itong nagbababa ng mga mumurohing lata ng soybean paste mula sa truck. Dahil doon, ibinaba niya ang kanyang kutsara upang hindi kainin ang luto nito. Pagkatapos nun, naglakad siya patungo sa babaeng nagluto ng soybean soup. Tinanong nito ang ating bida kung bakit ang daming natitirang pagkain sa plato niya. Hindi nagatubili si Tessen na itapon ang inihain nito at sinabing hindi naman siya paparusahan habang siya ay nabubuhay. Sumang-ayon naman siya, pero sa totoo lang hindi maganda na sabihin niya iyon sa isang mabait at magandang babae na tulad niya. Seryosong tumugon ang ating bida na susubukan niyang maparusahan siya, kaya huwag niyang hintayin na pagkatapos niya pang mamatay. Nagalit ang nutritionist sa mga sinabi ni Tessen. Tumingin sa kanya ang ating bida at tinanong kung kumusta naman ang executive director. Pinagpawisan ang babae at natakot nang tanungin kung sino siya. Samantala sa ibang eksena kung saan matatagpuan ang silid ng director. Tinanong siya ng director kung ano ang maitutulong nito sa kanya. Nakangiting sinabi ng mukhang daga na dapat sabihin ni Tessen ang problema niya sa kanya. Nakiusap ang ating bida na pakibigyan siya ng kaunting karne. Nagtataka naman ang director ng paaralan kung bakit kailangan ng karne ni Tessen. Pinagbigyan naman siya ng matanda sa kahilingan ni Tessen. Pinaliwanag ng ating bida na hindi lang siya, kundi pati na ang iba niyang mga keskwela. Dahil ang kasintahan ng executive director ay ang nutritionista sa paaralan. Dahil simula pa noong isang taon, parang pagkain ng aso ang pagkain sa paaralan ng Jeonju. Dagdag pa niya, nagbabayad ang mga estudyante ng 3,599 won bawat pagkain. Dahil sa ibang paaralan, obligado ang pagkakaroon ng karne ng higit sa 3 beses sa isang linggo. At walang paaralan sa mundo na puro soybean paste soup lang ang kinakain ng mga estudyante habang nagbabayad ng buo para sa kanilang pagkain. Pinaliwanag rin niya na ito ay isang malinaw na kaso ng katiwalian sa pagkain. Dagdag pa niya kailangan nilang kumain para makapag-aral ng maayos. Kaya kung hindi siya susunod sa kanya, mangyaring magsasampa siya ng formal na reklamo sa pulis. Kaya nakiusap siya rito ng maayos na tanggapin ang kanyang kahilingan. Sinabi ng director na kahit bata pa si Tessen, ang mga salita niya ay may kasamang responsibilidad. Sumagot naman si Tessen na ang sinabi niya ay mga katotohanang alam na ng lahat. Napahinto na lang silang dalawa dahil sa pagiging speechless sa kanilang pag-uusap. Sinasabi rito na gumastos siya ng 500 milyong won para ayusin ang kaso ni Hong Sang-hyun. Dahil kinailangan ng malaking halaga para mapagalaw ang isang malakihang law firm. Ngunit sulit naman ito dahil naayos nila ito ng maayos. Dahil doon, iniutos ng director na tawagan niya ang head principal at ang vice principal ngayon din. Kaya kapag dumating ang tamang oras, pwede niyang baliktarin ang buong paaralan. Ngayon may isang bagay lang siyang gusto, isang karagdagang ulam na karne sa pagkain sa eskwelahan. Sa isip niya, madali lang naman ang hinihiling niya na kumain ng masarap na pagkain. Samantala, kinagabihan, may mga kalalakihang umiinom sa isang bar. Sinalina ng isang lalaki ang kanyang kapatid ng alak.
Pagkatapos nun, tinanong niya sa kanyang kapatid kung ililibing niya na ba ito. Sumang-ayon naman ang kanyang kapatid na ayusin ito ng tahimik. Sinabi ng kanyang tauhan na hindi lang ito tungkol sa paglilibing ng isang high school student, dahil maraming tao ang sabik na sumali sa kanilang organisasyon. Dagdag niya pa kung titignan niya ito ng mabuti sa likuran niya. Tumugon ang kanyang boss, dahil kung aalagaan niya ito ng maayos, bibigyan niya siya ng malaking pera. Ngayon, pera at kasamaan na lang ang natitira rito. Bigla siyang nagwala at binanggit ang pangalan ni Jiang Tisan, sabay sigaw na papatayin niya ito ng sigurado. Dahil sa lakas ng kanyang boses, narinig ito mula sa labas. Samantala kinaumagahan sa loob ng Jiangju High School, mabilis na hinahanap ni Teacher Kim si Tisan. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang problema ng kanyang guro. Kinakabahan na ipinakita ni Teacher Kim sa ating bida ang resulta ng pagsusulit nito. Ipinakita niya sa ating bida ang perpektong exam niya. Kaya tinanong niya ito kung paano niya nakuha ang perpektong score sa lahat ng subject. Nagulat rin ang kanyang mga kaklase dahil hindi nila inaasahang makakakuha siya ng ganoong resulta. Hindi makapaniwala si Hangchul na naka-perfect si Tisan sa exam. Kaagad na sinabi ni Dujong kay Teacher Kim na nandaya si Tisan. Ang buong grupo ng mga kaibigan ni Tisan ay nananawagan ng masusing verification. Tinanong ni Teacher Kim ang ating bida at sinabing kailangan nitong magbigay ng matinong paliwanag sa lahat ngayon. Sa isip ng ating bida, kailangan nilang mamatay at muling mabuhay rin. Ngunit sa halip sinabi niya sa kanila ngayon, bibili siya ng pizza para sa lahat. Dahil doon, nagulat silang lahat sa ating bida. Ngunit imbes na matuwa, lalo pa silang nairita dahil parang sinusuhulan sila nito. Dagdag ng ating bida upang mapapayag niya ang mga ito. Sinabi niya na sagot niya na ang gastos sa PC room. Napatingin si Teacher Kim sa kanyang mga estudyante dahil mabilis silang bumigay. Dahil doon, nagdiwang ang buong klase dahil ililibre sila ni Tisan. Bunga nito, nagbago ang isip ng mga kaibigan ng ating bida. Sinabi nila na si Tisan ay isang henyo at may tiwala sila sa kanya, kaya't ipinahayag nila sa kanilang guro ang kanilang paniniwala. Sinabi naman ni Tisan sa kanyang guro na naipaliwanag na ng kanyang mga kaibigan ang lahat. Samantala si Teacher Kim ay wala ng kakampi dahil naisahan sila lahat ng ating bida. Samantala sa loob ng cafeteria ng paaralan, nagulat sila pagkarating nila rito. Dahil ang kanilang tanghalian ay masustansya at hindi na ang dating nakakadiring soybean paste. Humingi ng paumanhin ang bago nilang nutritionist na maganda, dahil pakiramdam niya ay hindi pa ito sapat sa kanila. Sinasabi rito na nagbalik ang kapayapaan sa paaralan nang mawala ang taong nagpapabigat sa atmosfera. Dahil hindi lang karne kundi pati mataas na kalidad ng lokal na produkto ang inihain niya bilang side dishes. Pinuri rin sila ng mga negosyante sa palengke dahil sa malaking konsumo ng sangkap para sa 1,500 katao bawat araw. Samantala sa ibang eksena, pumunta sila sa isang restaurant ng pizza bilang pagtupad sa pangako ng ating bida. Makikita na dinagsa sila ng mga estudyante upang kumain ng kanilang pizza. Hindi makapaniwala ang cashier dahil sa dami ng mga customer na gutom na gutom. Dahil dito, napatanong na lang ang babae kung may nangyari ba sa kanila. Sumagot si Deson dahil may isang taong naka-perfect sa midterms ang magbabayad ngayon. Tinanong ng babae kung ito ba si Jiang Tisan. Tinanong naman ng mga kaibigan ng ating bida kung kilala niya ang kanilang kaibigan. Narinig ng babae na tumahimik ang buong paaralan dahil kay Tisan. Dagdag pa niya, nag-aaral din ang anak niya sa Jiangju High School. Kaya itinuro ni Deson ang kaibigan nilang nakaupo sa isang tabi. Ngumiti lang ang ating bida sa cashier at kinamusta ito. Ang ibang mga babae ay tinitigan siya at pinupuri ang kagwapuhan ni Tisan. Tinanong ng babae kung kaya ba talaga ng ating bida na bayaran ang lahat. Ngumiti lang ang ating bida at sinabing hindi na kailangang mag-alala sa kanya, pero sa isipan niya ang kita niya ngayong araw ay lumampas na rin ng bilyon-bilyong won. Biglang may lumapit na babaeng estudyante sa kanya at tinawag siya. Tinanong siya ng isang babaeng nakablond kung isa ba siyang second year. Dagdag pa niya kung may cellphone ba ito, dahil kung mayroon, gusto niya itong hingin. Makikita ang magandang babaeng may kulay blondeng buhok at maikling gupit na lumapit sa ating bida. Humingi ng paumanhin ang ating bida dahil may gusto na siyang iba. Ang mga kaibigan ng ating bida ay nagseselos dahil may lumapit na isang babae kay Tisan. Nalaman ng babaeng nakablond na may gusto ang ating bida, kaya ang ibig sabihin nito, wala siyang girlfriend. Nabigla ang ating bida at naisip kung baliw ba ang batang babaeng ito. Sinabi naman ng ating bida ang tamang asal sa paraang hindi masusukat, na ibig sabihin ay gusto niyang panatilihin ang tapat niyang nararamdaman. Natuwa naman ang babae dahil kawili-wili raw si Tisan. Naisip ng ating bida na tila matapang ang babaeng ito,
at pakiramdam niya ay nakita na niya ito kung saan. Nang tingnan niya ang name tag nito, nakita niyang nakasulat ang pangalang Kim Seoryeon. Nagulat siya at naisip niya na marahil, siya ang Kim Seoryeon na kilala niya sa hinaharap. Sinasabi rito na ang top star na nagmula sa kanilang rehiyon at ang idolong kumakatawan sa Korea ay si Kim Seoryeon. Ang center at visual ng grupong FOB, na noong araw ay tinaguri ang pinakamahusay na babaeng idol. Halos maiyak sa selos ang mga kaibigan ng ating bida nang makita nilang may gusto si Seoryeon sa kanya. Napatigil siya sa kanyang inuupuan, iniisip niya kung ito ba ay isang pangarap o realidad. Tinanong ni Seoryeon si Tisan kung patatagalin ba siya sa kanyang paghihintay. Dahil doon, kinakabahan siya dahil siya nga talaga si Kim Seoryeon na nakilala niya sa hinaharap. Ngunit hindi niya napansin na biglang sumulpot si Lee Yeren at tinawag siya nito. Natakot siya dahil sa lahat ng oras, ngayon pa siya nakita nitong may kinakausap na ibang babae. Tinawag naman ni Seoryeon si Lee Yeren bilang senior nito. Makikita sa mukha ng ating bida ang matinding takot na hindi alam kung ano ang gagawin niya. Madalas makatanggap si Yeren ng mga text mula sa ating bida. Karamihan sa mga ito ay simpleng pagbati o walang kwentang biro. Ngunit nang bigla silang magkabanggaan, walang pag-aalinlangang lumabas ang pangalan niya sa kanyang bibig. Tinanong siya ng mga kaibigan niya kung kakilala niya ang estudyanteng iyon. Nang makita nila ito sa malapitan, pinuri rin nila si Tisan ng gusto dahil sa itsura nito. Nainis ang mga kaibigan ng ating bida at nagtataka sila kung anong ginawa niya noong bakasyon para magkaroon ng ganoong swerte. Itinuro ng kaklase nila ang babaeng iyon at sinabing kilala niya ito, dahil siya ang top student ng Jangju Girls High School at kasalukuyang nasa 3 taon. Sa isip ng ating bida, hindi niya kailangang magpakita ng kaba at dapat siyang umakto ng normal. Kaya tinanong niya si Yeren kung dumayo rin siya rito para kumain ng pizza. Tumugon naman ito na pinilit lang siya ng mga kaibigan niyang ilibre sila ng pagkain. Nagpakilala ang mga kaibigan ni Lee Yeren at nagpa-cute pa sila sa kanya. Sinabi nila na hindi nila alam na may gwapong junior si Yeren at kilala na niya ito. Biro pa nila kung simpleng senior at junior lang ba talaga ang relasyon nila. Napagtanto ni Kim Seoryeon na ang tinutukoy ni Tesen ang taong gusto niya ay si Lee Yeren. Kaya diretsahan niyang tinanong ito sa harap niya kung crush ba niya si Yeren. Nagulat naman si Yeren nang malaman niyang may gusto ang ating bida sa kanya. Masayang sinabi ni Kim Seoryeon na tama ang hinala niya at sabay sikong pabiro kay Tesen. Napatingin ang lahat sa kanila dahil nagulat sila sa revelasyong may gusto si Tesen kay Yeren. Seryosong tinanong ni Yeren kay Seoryeon kung kilala niya si Tesen. Hindi naman siya sumang-ayon, dahil ngayon niya lang ito nakilala. Nakahinga naman ng malalim ang ating bida dahil nakaligtas siya sa kanyang sitwasyon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Seoryeon na lumapit lang siya sa kanya dahil siya ang tipo niya. Dagdag pa niya, gwapo siya at magaling sa pag-aaral. Kaya naman sinong hindi magkakagusto sa kanya. Natatakot naman si Tesen kay Seoryeon, at iniisip kung bakit ito nagkakaganyan. Samantala, ang 4 niyang kaibigan ay halos maiyak na sa selos. Nagtitigan sila ng harapan, na tila biglang naging magkaribal silang dalawa. Ngumiti lang si Yeren, at sinabi na mukhang pareho sila ng iniisip. Sobrang nagulat si Tisan nang mapagtanto niyang may nararamdaman rin si Yeren para sa kanya. Dahil hindi lang isa ang may gusto sa kanya, dahil dalawa sila. Lumapit siya sa ating bida at tinanong kung bawal ba niyang hindi magustuhan si Tesen. Ngunit napansin ni Kim Seoryeon na hindi basta-basta ang taong humahamon sa kanya. Dahil doon ay lumapit ang dalawang babae malapit sa ating bida. Napansin din niya ang tinginan ng dalawa, at dito nagsimula ang opisyal na laban sa pagitan nila. Nais ni Seoryeon ng patas na kompetisyon, dahil hindi siya basta-basta sumusuko kahit pa si Lee Yeren ang nauna. Nagtataka naman si Yeren kung anong uri ng kompetisyon ang nais ng kanyang junior. Pilit namang iniiwasan ng ating bida ang usapan upang mabaling ito sa ibang bagay. Ngunit hindi siya pinansin ni Seoryeon at diretsahang kinausap ang kanyang senior. Isinigaw niya, hindi ba't hindi rin patas kung hindi niya ibibigay sa kanya ang numero ni Tisan. Dahil kung ibibigay niya ito, magiging patas ang laban nila. Nakangiting sinabi ni Seoryeon, na may halong pang-aasar, na ito ay para lang sa patas nilang labanan. Dahil doon, tinanggap ni Yeren ang hamon ng kanyang junior na makipagtuos ng patas. Kaya kinausap niya si Tesen at hiniling na ibigay nito ang kanyang numero. Hindi makapaniwala ang ating bida sa nangyayari sa kanya.
kanya, dahil pinag-aawayan siya ng dalawang magagandang babae. Habang iniisip niya kung ito nga ba ang tinatawag na labanan ng pride ng mga kababaihan, kaya hindi niya magawang magdesisyon ng maayos. Halos mabaliw na siya sa sitwasyong ito, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya't kinuha niya ang cellphone ni Seoryeon at ibinigay ang kanyang numero. Habang ginagawa ito ni Tisan, naramdaman ni Yeren ang kaunting pagseselos. Habang iniaabot ni Tisan ang kanyang numero, napatingin siya kay Seoryeon na tahimik na naghihintay. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo sa sandaling iyon. Ang kanilang nakakatawang drama ay nagsimula sa ganitong paraan at tiyak na magtatapos sa isang napaka-interesanteng paraan. Isa sa kanila ang kanyang first love, at ang isa na may isang future superstar, si Yeren sa kanan at si Seoryeon sa kaliwa. Samantala, nagngingit-ngit naman sa selos ang mga kaklase ni Tisan. Habang may isang babaeng nagtatago, ibinabalita naman niya sa iba na may gusto na si Yeren kay Tisan. Samantala sa ibang eksena, sa eskwelahan ng Information Industry High School, sa isang sumo practice, nabalitaan ng isang matabang lalaki na may gusto na si Yeren kay Tisan. Galit siyang tinanong ng kanyang coach kung ano ang ginagawa niya, dahil puro cellphone lang ang inaatupag nito. Dahil hindi siya pinansin, lumapit ang coach sa kanya at pinagsabihan siyang kinakausap siya nito. Tinanong siya ng coach niya kung hindi ba siya nakikinig, ngunit nang hawakan siya nito, bigla siyang nagalit. Sa tindi ng galit niya, ibinoling niya ito sa kanyang coach at bigla niya itong binalibag. Sa isang iglap lang, napabagsak niya ito sa lupa ng walang kahirap-hirap. Galit niyang sinabi na tatapusin niya si Jang Tisan dahil sa pang-aagaw nito kay Yeren. Dahil sa matinding galit, lumabas ang mga ugat sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang matinding emosyon. Samantala bumili ang ating bida ng kotse para sa kanyang ama, kaya't ikinagulat ito ng buong pamilya niya. Pagkatapos nilang bumili ng kotse, nilibre niya ang pamilya sa mall upang maging masaya ang lahat. Pati ang kanilang lupa ay nabawi na ng kanyang ama sa tulong ng ating bida. Naging masaya ang buong pamilya ni Tisan dahil hindi na sila maghihirap pa. Napasabi na lang ang ating bida, napakahusay talaga kapag may pera ka. Kinagabihan, sa tuktok ng isang gusali ng kondo, umalis si Tisan sa bahay nila upang mamuhay ng independent at mabawasan ang oras na nasasayang sa pagpunta sa eskwelahan. Sinabi ng ating bida na ang kita mula sa stock ay lumagpas na sa 7 bilyon. Sa tingin niya, makakakuha siya ng 9 bilyong won bukas. Napatuloy na lumalaki ang stock market, at ang mga presyo sa merkado ay tumaas ng maraming beses sa isang araw. Sinabi niya na hindi pa niya nasusubukan ng futures at options. Dahil kung hahamunin niya ang mga ito, mag-iiba ang halaga ng kanyang seed money. Ngunit sa totoo lang, ito ang panahong matagal na niyang hinihintay. Dahil pinaghahandaan niya ang 2007 subprime mortgage loan crisis, na nagdulot ng matinding suliraning pinansyal sa buong mundo. Kasabay nito, tumindi rin ang pagtaas ng presyo ng mga foreign commodities at naging magulo ang currency futures market, kaya kinakailangan niyang maghanda para rito. Samantala kinaumagahan sa eskwelahan ng Jeonju High School, biro namang tinanong ni Daesun ang kanilang top student kung uuwi na ito kaagad. Sumang-ayon naman ito, dahil payapa na ang kanilang eskwelahan. Kaya kung ganun, uuwi na siya at titingnan kung gaano karami ang natutunan niya. Sa isip niya, mas okay pala ang bumalik sa eskwelahan kaysa sa inaakala niya. Pati na rin ang pag-aaral na dati niyang kinaiinisan, bigla na lang niyang nagustuhan. Ngunit biglang napatigil sa paglalakad ang kaibigan niyang si Jongseok. Tinanong siya ni Tisan kung bakit siya huminto, dahil muntikan na silang magkabanggaan. Napatigil siya dahil may nakita silang mga gangster sa may gate na parang may inaabangan ito. Nalaman naman ng ating bida na mga tauhan iyon ni Choi Ho-chen. Nagkukunwari siyang walang alam at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung sino sila. Ipinahayag naman ni Dujong na sila ay mga estudyante mula sa Industry High School. Itinuro ng isang gangster kung sino sa kanila si Tisan, ang taong inaabangan nila. Dahil doon, tinawag ng mga gangster si Tisan. Mahinahong sumagot ang ating bida at tinanong kung sino sila. Iniutos ng isang lalaking gangster na kailangan nilang sumunod sa kanila. Samantala sa isip ng ating bida, hindi niya kayang patulan ang mga tulad nilang gangster. Kaya sinabi ng ating bida sa kanyang mga kaibigan na umuwi na sila. Tinanong ni Dujong kung sakaling sasama sila sa kanya, ililibre niya sila ng pizza at PC room. Naluluhang sinabi ng ating bida na ang babait nila dahil may konsensya pa sila. Samantala, dinala sila sa isang tahimik na kalye. Pinaalam ng gangster sa kanilang big brother na narito na si Jang Tisan. Makikita ang grupo ng mga gangster na nagtipon
nagtitipon-tipon, at sa tabi ay nakaupo ang kanilang matabang pinuno. Si Choi ay sabik na upukan si Tisan kaya nagdala siya ng mga bata niya upang tulungan siya. Sinabi niya na mas mabuti pang isuko na ng ating bida ang pag-asang makakaalis siya rito ng buhay, dahil wala siyang ligtas sa kanya. Inaasar siya ni Tisan, tinatanong kung bakit ganoon siya magpatawa, at tinatawag itong mataba ang utak. Napatawa rin ang mga kaibigan ng ating bida dahil sa biro ni Tisan. Dahil dito, nagalit si Choi kay Tisan at gusto na niya itong tapusin. Makikitang lumapit na ang grupo ni Choi patungo kay Tisan, na handang banatan siya. Sa isip ng ating bida, may kakaiba sa lugar na ito, dahil ramdam niya ang matinding negatibong enerhiya rito. Simula nang sanayin niya ang kanyang katawan, naging mas sensitibo siya. Naiirita siya, pero nararamdaman niya ang lahat ng ito. Mayabang na pinaalam ng ating bida kung alam ba nila na ang gagawin nila ngayon ay isang espesyal na kaso ng pananakit. Dahil matagal-tagal na rin siyang nabubuhay, at sa totoo lang, maikli lang ang buhay. Dagdag pa niya at tinanong kung may saysay ba talagang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay sa mundong mahirap at puno ng pagsubok. Nagpresento ang isang tauhan ni Choi, sinasabing siya na ang bahala sa pagtuturo ng disiplina sa ating bida. Pinaalam ni Tisan ang artikulo 261 ng Criminal Code, kung saan itinakda na ang isang krimen na ginawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas ng grupo o isang tao, gamit ang isang mapanganib na bagay, at pagsasagawa ng pananakit sa katawan ng isang tao, ay may kaukulang parusa. Dahil dito, medyo natakot ang mga tauhan ni Choi. Dagdag pa ng ating bida, kapag dinugo siya rito, magiging espesyal na kaso na iyon, na may minimum na 1 taon ng pagkakakulong. At magmamakaawa pa ang tatay nila sa kanya. Kaya tinanong niya kung may pera ba sila pang gastos sa pagpapagamot niya. Bukod pa rito, natama na ang ulo niya kamakailan lang, kaya kapag nasaktan siya rito, kalahating taon siyang magpapagamot sa VIP room. Dahil dito, lalong kinabahan ng grupo ni Choi na saktan si Tisan. Ngunit walang pakialam si Taba, dahil mataba rin ang utak nito. Naiirita ang ating bida dahil isang taong tulad ni Choi, na mahilig sa sports, pero naninigarilyo ito. Dagdag pa niya tinanong niya ito kung wala bang ibang laman ang utak nito kundi basura. Pinipigilan naman ng mga kaibigan ng ating bida ang pagtawa nila dahil sa mga biro ni Tisan. Dahil dito, sobrang napikan si Taba at sinabi sa kanyang mga big brothers na alisin ang walang kwentang mga bata sa likuran ni Tisan. Sobrang natakot ang mga kaibigan ng ating bida dahil nadamay sila rito. Hindi naman natakot ang ating bida at lalo pa itong inasar, sinasabing na tingnan ni Choi ang likuran niya dahil mas malaki pa siya kaysa sa mga big brother niya. Binalaan naman siya ng mga gangster na huwag nang magsalita pa, dahil menor de edad pa sila, kahit magmukha silang tanga, kung magdeposito lang sila ng 1,000,000 won at umiyak sa harap ng hukom, makakalabas din sila agad. Dahil doon, naisip ng ating bida na kailangan nilang higpitan ng mga batas. Dahil ang sistema ng batas kriminal sa South Korea ay nagpapatawad sa mga menor de edad, habang ang mga inosenteng biktima ay patuloy na nadadagdagan. Kaya sinabi niya na hintayin nila siya, dahil bubuwagin niya ito at pababagsakin, anuman ang mangyari. Galit na tinanong ni Taba ang kanyang mga tauhan kung ano pang hinihintay nila at iniutos niyang durugan sila. Makikita na sinugod sila ng mga kalaban nila na may dalang sandata na mga bakal na tubo. Sabay-sabay silang umatake sa mga kaibigan ng ating bida habang may dalang sandata. Natakot ang mga kaibigan ng ating bida dahil may dala silang bakal na tubo upang hatawin sila. Pina-address naman ito ng ating bida ang mga kaibigan niya bago siya makipagbakbakan. Ngunit sa hindi inaasahan ng ating bida ay natisod siya sa poste. Makikita na malapit na siyang lapitan ng mga gangster na gustong hatawin siya. Nag-aalala naman ang mga kaibigan ni Tisan sa kalagayan ng kanilang kaibigan. Ngunit huli na, dahil nakaupo na siya at ang mga gangster ay aakmang papaluan siya. Naiinis na lang ang ating bida at napamura sa sitwasyon niya. Makikita na nagkaroon na lang ng dugo na tumalsik pati ang mga ngipin. Nang aatakihin na si Tisan ng mga gangster gamit ang kanilang mga bakal na tubo, napatigil ang ating bida sa isang tabi. Napangiti naman ang mga gangster, na inaakala nilang katapusan na ni Tisan. Ngunit sa hindi inaasahan, nakasipa ang ating bida ng kanan niyang paa kahit na nakahiga ito. Kaya nawala ng mga ngipin ang isa sa mga gangster dahil sa sipa ng ating bida. Pagkatapos nun, tumalon siya na parang si Jackie Chan lang ang galawan nito. Sinabi ng ating bida na natakot siya sa ginawa nila, dahil kumuha
kumuha pa sila ng mga sandata upang upukan siya, at halos na mapatay siya, kaya pinagsusuntok niya ito. Pagkatapos niyang ubusin ang mga sumugod sa kanya, pumorma siya at hinihintay ang kanilang boss. Sinabi niya sa kanila na tapusin na nila ito agad, dahil nagugutom na siya. Makikita na ginamit ng ating bida ang 5 elemento ng Tai Chi upang labanan sila. Napikan naman ang baboy na gorilla at napanganga ito sa galing sa pakikipaglaban ng ating bida. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na gawin nila ang lahat para bugbugin siya. Sa isip ng ating bida, hangal sila. Tinanong niya sa kanila kung may nakita na ba silang bida sa pelikula na natalo ng mga gangster. Kaya pinakita ng ating bida ang lakas niya, kahit matanda sila, pinagsusuntok niya ito sa panga upang ma-knockout sila. Makikita na lumipad ang mga binugbog ni Tisan sa itaas, tulad ng ginawa niya sa eskwelahan nila na basic lang niyang ginawa ito. Sinabi ni Tisan lahat ng tumawa sa kanya kanina, babawiin niya ngayon sa isang bugbugan lang. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan dahil natalo ng ating bida ang lahat ng mga gangster. Inaasar pa ito ng ating bida na lakasan nila ang lakas nila sa pagsuntok. Habang sa likod ng ating bida, tumambad ang mga gangster na wala ng malay. Sinabi ng mga gangster na huwag silang magpanik at atakihin nila si Tisan ng sabay-sabay. Ngunit natuwa ang ating bida dahil sabay-sabay silang aatake sa kanya. Inulit lang ng ating bida ang ginawa niya kanina, dahil pinulboat sila ni Tisan ng sobrang dali. Samantala, ang natitira na lang ay ang kanilang leader na baboy. Nagulat ang mayabang na gorilla sa lakas ni Tisan at napanganga ito. Pagkatapos bugbugin ng ating bida ang mga tauhan ni baboy, pinupuri siya ng kanyang mga kaibigan sa likod. Iniutos naman ng ating bida sa kanyang mga kaibigan na bilasan nila at i-report ito sa 199, at tumawag sila sa 122 para sa ambulansya, at sabihin nilang may gang fight na nagaganap dito. Sumang-ayon naman si Deson, ngunit tingin niya parang sila naman yung natalo rito. Sa isip ng matabang lalaki sa kanilang boss na kailangan nilang mag-ingat, dahil kung matatalo sila rito, hindi lang ang organisasyon ang mapapahiya, kundi pati mga batang miyembro nila ay mawawala ng respeto sa kanila. Makikita na may hinahanap ito na isang bagay sa kanyang bulsa. Bumunot ito ng patalim mula sa kanyang bulsa upang paslangin ang ating bida. Pinaliwanag naman ng ating bida na ginawa niya lang ang lahat ng iyon bilang pagtatanggol sa sarili niya, at makikita na sumugod si Taba sa likod ni Tisan. Sinabi ni Choi na tatapusin niya siya gamit ang kanyang matalim na kutsilyo. Inalarma naman ito ng mga kaibigan ng ating bida dahil nasa likod na si Taba na may dalang kutsilyo. Nakita naman ito ng ating bida kahit nakatalikod siya nito. Sa isip niya, pagsisisihan ni Choi Hyuk-chan ang desisyon niya ngayon. Mabilis na naiwasan ni Tisan ang pag-atake ni Taba gamit ang punyal ng walang kahirap-hirap. Agad niyang nahawakan ang braso nito na may hawak na punyal. Pagkatapos noon, binali niya ang kanang braso ng gorilla nang hindi nag-aalangan. Dahil doon, napaiyak ito sa sobrang sakit dahil nabali ang kanyang buto. Nagulat naman ang mga kaibigan ng ating bida, na parang inulit niya ang ginawa niya kay Sang-hyun. Napahiga ang matabang gorilla sa lupa, at malakas na sumisigaw dahil sa sakit sa kanyang braso. Ngunit nais pa rin niyang malaman kung sino talaga si Tisan at kung bakit napakalakas nito. Sinabi ng ating bida ang malubhang pinsala mula sa tangkang pagpatay, at iligal na organisadong krimen, at espesyal na pananakit ay sapat na upang mabulok ito sa kulungan ng ilang taon. Pagkatapos noon, tinawag ni Tisan si Lawyer Joe at ibinalita na inatake siya ng mga gangster at muntik ng mapatay. Kaya sinabi niyang siya na ang bahala sa pagkakataong ito. Umiiyak na nagmamakaawa si Taba, sinasabing nagkamali siya, kaya humingi ito ng tawad at nakiusap na patawarin siya. Habang sa isip ni Taba, hindi isang simpleng estudyante si Tisan. Tinanong ng ating bida si Choi kung alam ba nito ang sitwasyon niya ngayon. Binalita ng mga reporter ang insidenteng kinasasangkutan ng grupong pananakit sa isang estudyante, na naging malaking alarma sa kanilang lipunan. Isang grupo ng mga high school students ang bumuo ng gang at nagtangkang pumatay ng isang ordinaryong estudyante. Dagdag pa niya, hindi lamang sa loob ng silid-aralan nangyayari ang karahasan sa paaralan. Samantala sa ibang eksena, nagagalit ang boss ni Taba dahil sa nangyari sa kanyang mga tauhan. Naiinis siya dahil pati ang investigasyon ay pinakialaman na. Humingi naman ng paumanhin ang kanyang kanang kamay sa kanyang boss. Dahil sa matinding galit, itinapon nito ang remote malapit sa kanya. Sinabi ng boss nila na lahat ng media, broadcast, internet, tinalakay ang insidenteng ito, kaya wala silang magagawa rito. Naiinis siya dahil si Jiang Tisan ay kasalukuyang nasa ospital, at nahuli ng prosekusyon ang mga peking high school student na sangkot dito. Dagdag pa niya, pati ang mga pulis na binayaran niya ay hindi na niya matawagan. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na mag-lay low muna at kontrolin ang mga bata nila, dahil isa pang pagkakamali at hinding-hindi na niya ito palalampasan.
Sumang-ayon ang kanyang kanang kamay na mag-lay low muna sila. Samantala may isang taong lumapit at kinamusta si Hang Nim, ang boss ng mga gangster, habang tinatanong kung anong lasa ng alak na iniinom nito. Tinanong naman siya ng boss ng mga gangster kung sino ang nasa likuran niya. Nagtataka ito dahil wala namang tao sa likuran niya pagkatapos niyang lumingon. Biglang namatay ang ilaw sa bahay niya at sinabing nagkaroon sila ng problema sa kuryente. Agad bumunot ng kutsilyo ang kanang kamay ng gangster upang ipagtanggol ang kanilang boss. Ngunit may mabilis na bagay na paparating na isang bato, at nasapul siya nito sa bandang ulo. Dahil doon, agad siyang natamba ng sobrang bilis. May isang lalaking nakatago sa anino, suot ang isang itim na jacket. Unti-unting naglalakad ito papalapit sa boss ng gangster. Mukhang nakilala ng boss ng gangster kung sino ang misteryosong lalaking na may suot na jacket. Sa anyo nito, malinaw na isa siyang serial killer na parang galing sa pelikula. Samantala kinagabihan, malakas ang ulan sa labas. Gustong malaman ng boss ng mga gangster kung sino ang taong kinakausap niya. Nagpakilala ang lalaki bilang Grim Reaper, na narito upang sunduin siya. Ngunit hindi natatakot ang gangster, iniisip niyang kilala niya ito kaya siya mismo ang pumunta rito. Sinabi ng Grim Reaper na kailangang pagbayaran niya ang lahat ng kasalanan niya. Dagdag pa niya, sabihin na nito ang lahat ng krimen na ginawa niya sa buong buhay niya, dahil wala nang makakatulong sa kanya. Tinanong naman ng gangster kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang kinukuha niya ang bote ng alak, mayroon siyang masamang balak gawin rito. Pinagmamalaki niyang sinabi ang pangalan niyang Park De-chul at aakmang haharapin ang Grim Reaper. Ngunit na-counter-attack siya ng Grim Reaper at sinapak siya sa mukha, dahilan upang maalog ang kanyang utak. Dahil doon, tumilapon siya sa sahig at bahagyang lumitaw ang kanyang pangloob. Naiinis si De-chul dahil nabungi siya at nagkapasa ang kanyang mukha. Ngunit sinapak muli siya ng Grim Reaper dahil nagreklamo pa ito. Habang patuloy na sinasapak si De-chul, nararamdaman niya kung gaano kalakas ang lalaking ito. At sa totoo lang, habang sinusuntok siya sa mukha, nagsisimula na siyang matakot dito. Nagalit ang Grim Reaper dahil sa dami ng taong pinatay ni De-chul, kaya hindi ito tumitigil sa pagsuntok sa kanya. Ngunit mariing itinanggi ni De-chul na hindi siya pumatay ng kahit sino. Ngunit hindi naniniwala ang Grim Reaper at nais muli siyang bugbugin. Pinagharang ni De-chul ang kanyang braso at iginiit na nagsasabi siya ng totoo, na wala siyang pinatay. Ngunit hinawakan siya ng Grim Reaper sa ulo, kaya labis ang pagtataka ni De-chul. Tinanong siya ng Grim Reaper, kung naririnig niya ba ang mga tinig na iyon. Ang hinagpis at paghihirap ng mga taong pinatay niya. Sa likuran ng Grim Reaper, makikita ang mga espiritong naglalakad patungo sa kanya. Sila ang mga taong pinaslang ni De-chul, mga kaluluwang hindi matahimik sa kabilang buhay. Mabilis silang tumatakbo, na gustong saktan si De-chul. Malapit nang abutin ng mga patay na kaluluwa ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang boss ng mga gangster sa nakikita niya ngayon. Habang ang mga patay na kaluluwa ay sinisisi siya, na sumisigaw na siya ang pumatay sa kanila. Dahil sa matinding galit, naging marahas sila at pilit siyang inaabot upang saktan. Ngunit nang tinanggal ng Grim Reaper ang kamay niya, bigla na lang nawala ang mga ito. Nagtataka si De-chul dahil biglang naglaho ang mga kaluluwang humahabol sa kanya. Nakangiting tinanong siya ng Grim Reaper kung ngayon lang niya naalala ang lahat ng iyon. Iniisip naman ni De-chul kung parang hypnosis lang ang nangyari, at tinanong pa niya kung saan niya binili ang gamot para doon. Dagdag pa niya, muntik na siyang malinlang sa isang iglap. Hindi na lang sumagot ang Grim Reaper dahil hindi pa rin naiintindihan ni De-chul ang sitwasyon niya. Sinabi ng Grim Reaper na ang nakita niya ay ang mga espiritu ng mga taong pinatay niya at ng mga kasamahan niya ng walang awa. Dagdag pa niya, wala na siyang ibang pagpipilian. Nang hawakan siyang muli ng Grim Reaper, agad siyang tinanong ng boss ng mga gangster kung lilanlangin niya na naman ito. Bumalik muli ang mga pinaslang ni De-chul at biglang sumugod sa kanya. Makikita siyang nakahiga sa lupa, at napapaligiran ng mga patay na kaluluwa. At pagkatapos nun, hinawakan siya sa bawat bahagi ng katawan niya. Dahil doon, napasigaw ang boss ng mga gangster sa sobrang takot. Napatili siya ng malakas, na umabot hanggang labas dahil sa takot niya. Tinanong ng Grim Reaper kung masakit ba. Dagdag niya pa, tinanong niya ito kung hindi niya pa ba naranasan ang ganitong sakit noon. Ngayon, tinanong niya muli kung nararamdaman niya na ba ang sakit at paghihirap ng mga taong pinatay niya. Ngunit pilit na itinatanggi ni De-chul ang paratang na pumatay siya ng mga tao. Nagsalita ang Grim Reaper at sinabi, ang mga katulad niya ay walang karapatang mabuhay. Ngunit bago siya mamatay, kailangan niya munang pagbayaran ang mga kasalanan niya. Ngunit sumigaw muli si De-chul, na nagmamakaawang tumigil na siya at huwag nang ibalik muli doon. Seryosong tinanong ng Grim Reaper kung ilang tao na ang pinatay niya. Iniisip
Inisip naman ng boss ng mga gangster kung siya ba talaga ang Grim Reaper. Dahil kung siya nga iyon, ayun ang paliwanag sa mga kaluluwa na lumitaw sa harapan niya kanina. Dahil doon, sinabi niya na pumatay siya ng 9 na katao. Ngunit pinaalam ng Grim Reaper na hindi lang 9, kundi 10 ang kanyang pinatay, kasama ang una niyang biktima. Kaya tinanong siya nito kung nakalimutan na ba niya iyon, ang babaeng estudyanteng naka-uniforme. Makikita ang patay na estudyante na hindi nananahimik dahil pinatay siya ni Park Dechuel. Nang makita niya ito, natakot siya ng sobra. Ito ang kasong pagpatay na gusto niyang itago sa loob ng 30 taon. Noong ginahasa at pinatay niya ang babaeng high school student na gusto niya noon. Inabot ng Grim Reaper ang isang telepono at sinabi na sumuko na siya. Nasumuko na siya at ipagtapat ang lahat ng kasalanan niya. Dahil sa ganoong paraan, mababayaran niya ang mga kasalanan niya. At isa pa ang tungkol sa kasamaan ni Hong Jang-hyuk na ibunyag niya ang lahat ng katotohanan sa pulisya. Dahil kung hindi niya ito gagawin, mararanasan din ng pamilya niya ang sakit na dinanas niya ngayon. Natakot si Dechuel, dahil isa siyang demonyo, dahil pati pamilya niya ay dinadamay niya. Dahil sa pagbabante ng Grim Reaper, napagpasyahan niyang gawin na ito. Samantala, kinaumagahan sa ospital kung nasaan ang ating bida. Pinag-uusapan nila ang mainit na balita, na may natagpo ang ilang bangkay na nakabitin sa itaas ng dam. At natagpuan din ang bangkay ng isang babaeng high school student na pinatay 30 taon na ang nakalipas. Narinig niya na ang may sala ay isang leader ng gang na si Park Dechuel. At sinabi nilang siya mismo ang sumuko, pero sinisi nila ang lahat ng ito kay Hong Jang-hyuk. At ngayon, nawala na ang lahat ng gangster sa lugar na ito. Hindi lang iyon, pati na rin ang mga tiwaling prosecutor at pulis ay natanggal sa kanilang posisyon. Samantala ang ating bida ay nakahiga sa kama na nanginginig, hindi malaman kung bakit. Si Tisan pala ang nagpapanggap bilang Grim Reaper. Sinabi niya na naging maayos ang lahat ng plano niya, ngunit iniisip niya kung bakit nakikita niya pa rin ang mga kaluluwang iyon.